Ayan, so magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat mga fearless listeners outside the universe. Ayan, so nice to hear you guys and nice to have you ulit dito sa ating vlog na talagang niretain talaga na nireformat natin yung ating previous na vlog kasi nga share ko lang sa inyo na nahack ay, no, hindi siya na-hack. Na-disable ng Facebook yung current na ating na Facebook na page. But ngayon, gumustahan muna tayo at may bago na po kayong channel kung saan abangan nyo po lahat ng mga vlogs natin, mga topics at issues na ating pag-uusapan. Basta laging may say dyan si Piplia. And then, ayan, we hope na mag-start na tayo this coming few days, no? And we hope na magkaroon tayo ng interaction ulit at mapag-usapan yung mga everyday and every week na mga topics and issues, no? So, ngayon, magkukumustahan muna tayo. So, I hope lahat kayo outside the universe, alam nyo na yung mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Nung nagsimula yan ng mga sa Middle East, yung nagkaroon ng gera, tapos yung sa Dahig, kung saan nandun yung dating presidente, yung agawan sa West Philippine Sea, yung pagkakaroon ng mga confidential funds na natapit din natin yun, and even ang mga ghost project ng mga contractors and even ng mga tinatawag nating mga nasa paligid natin na mga corrupt na government officials. But ngayon, sa lahat ng mga nangyayari na mga hindi ka nais-nais at hindi maganda sa ating mga pandinig at sa ating mga mata, we must, as a Christians, sa lahat ng Christians outside the universe dyan, we must pray for them. Hindi para suportahan yung mga ginagawa nilang hindi maganda, but also to pray for them na i-touch ni Lord yung kanilang heart at magkaroon sila ng convictions on their doings na maling-mali. At sana hoping and praying pa rin kay Lord na maging maayos ang ating Philippines at ang buong mundo. And maayos, masettle lahat ng mga nararanasan natin, mga kinakaharap every time. No? Kasi mahirap talaga na magkaroon ng mga problema lalo na nasa iisang mundo lang tayo, diba? So, kapag maliit o yung lumalaki yung problema, dapat pag-usapan ng maayos at magkaroon ng mahinahon na pakikipag-conversation, diba? But now, as a Christians, we need na mag-stick pa rin tayo dun sa word ni Lord na dapat maging abide pa rin tayo sa Kanya. Na kahit na anong problema ang kinakaharap, even ikaw yung sa tingin ng ibang tao nagiging problema, maging stick lang tayo kay Lord at mag-ask lang tayo sa Kanya kung ano ba yung kailangan natin para sa ganun ay ma-conquer, malagpasan natin itong problema at maayos natin yung problema ng ibang tao and even sa problema na kung saan tayo ay involved. Kasi kung hindi tayo nag-a-ask ng knowledge and wisdom kay Lord, lalong lalala ang isang problema at lalong hindi masusolusyonan ng maayos at maaga ang problema. Kagaya nga ng sinabi, di ba, sa Bible na if you have in trouble or kung ikaw ay nagkakaroon ng mga anxiousness sa mundo natin, we must to know na ang rest natin ay kay Lord.
lang. 'Di ba? Ang kanlungan natin ay kay Lord lang. And even if na parang hindi natin na-feel yung presence ni Lord, we must pa rin na lumapit sa Kanya as a forgiveness kung tayo nakagawa ng kasalanan at mag-submit lang sa Kanya. Mag-confess tayo ng mga nangyayari sa buhay natin kasi siya ang pinaka malalapitan talaga natin. Si Lord lang yung tipong makikinig sa lahat ng hinahing natin, sa lahat ng mga nakaharap natin. Kasi may agape si Lord sa atin eh. Unconditional yung love niya sa atin eh. Walang makakatumbas nun at walang makakahigit ng pagmamahal ni Lord sa atin. Kahit pa tayo sobrang makasalanan at sobrang napakamanhid natin sa Kanya. But God always there for us. Hinihintay lang niya tayo, kapatid, o mga ka-fearless, na lumapit sa Kanya para mag-ask ng forgiveness, ask ng guidance, at ask ng mga nangyayari sa buhay natin kung paano ba natin masusolusyonan ito. 'Di ba? Kaya nga itong mahalin natin yung bansa natin ng tulad ng pagmamahal natin kay Lord, 'di ba? Kasi yun yung gusto ni Lord eh, mahalin yung mundo natin ng katulad ng kay Lord nang hindi ako compromise yung ating faith sa Kanya. Like for example, kung mahal natin yung earth, yung mundo, yung bansa natin, dapat inaayos natin ito the way God's will. Diba? Yung gusto ni Lord. Ano ba yung gusto ni Lord? Yung maayos, mapayapa, at merong fruit na merong fruit ang bawat isa at nananahan si Lord sa puso ng bawat mga tagasunod niya, mga anak niya, 'di ba? Kasi kung wala si Christ sa buhay nila, talagang gera yung buong buhay nila. Kagaya dun sa Middle East, 'di ba? Dun sa Promised Land, 'di ba? Na ipinangako ni Lord yun eh. Yun yung covenant ng Lord at kay Abraham na pinasa kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, at sa iba't iba pang mga ancestors ni Jesus, no, na ang promised land ang Jerusalem and the Israel. Kaya never i-allowed ni Lord na madaig ang mga anak niya, 'di ba? But kung yung mga nasa isang lugar naman na pinangako ni Lord na parang hindi nasusunod yung word niya, eh baka lalo pang lumala yung gulo at baka kasi alam nyo, nangyayari na yung mga nakasulat sa Bible eh. Yung mga gera sa Revelation, nangyayari na. Yung mga yung mga prophecy na nakasulat sa Bible, diba? Magkakaroon ng gera, may mga lumalabas na ng mga false prophets, nagkakaroon na ng innovations na magiging sanhi ng kaguluhan at ng kalituhan sa mga tao. Like AI, sobrang deceiving na ng internet na hindi na natin alam kung sino ba yung paniniwalaan natin. Oo, alam natin kung ano yung AI, kung paano matitrace kung AI o hindi yung isang bagay. Pero sa galing at talino ng mga tao, para lang makagawa at ma-deceive tayo, gagawa sila ng paraan para tayo ay maniwala at mapaniwala nila sa kanilang mga sinasabi. But again, pinapaalalahanan tayo ni Lord na maging mabusisi at maging in touch lang tayo sa Kanya
Kasi ang mga tao, ang mga ang mga ang mga tagasunod ni Kristo kapag intact or naka-vine sa kanya ang kanyang mga anak, hindi 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 niya hahayaan na malugi tayo or matalo doon sa mga taong nagpapanggap. As long as na meron tayong desire, meron tayong commitment para lumapit at mag-ask sa kanya ng knowledge, more knowledge, para malaman natin yung totoo sa hindi at yung peke sa totoo. Diba? Lalo-lalo na sa panahon ngayon na paliit na ng paliit ng paliit na ang tsansa na maniwala ang mga tao sa word ni Lord. Kasi marami na nagbabaliktad, marami nang nagpapaikot at nag, nag, naglalaro ng salita ni Lord. Kaya need na ng mga tagasunod niya, mga alagad ni Jesus, na ipahayag yung totoo through internet, through chats, at lalo-lalo na through the outside world kung saan mas vulnerable na ang mga kabataan ngayon dahil sila ang target ng mga deceiving persons na hindi naniniwala kay Lord. Lalo-lalo na ang mga generations na ipinanganak na mayroong technologies at may internet at may social media na. Kaya madaling pasukin sila ni Satan. But we praying and we hoping that na hindi na mangyari ito sa mga susunod pang generations na marami na namang mga kabataan or hindi lang kabataan kundi yung mga tao na kung ano yung maganda sa pandinig nila o maganda sa mata nila, maganda sa pang-amoy nila, yun na agad yung kanilang paniniwalaan or yun agad yung kanilang lalapitan at susuportahan. Then again, hindi lahat ng magaganda, hindi lahat ng nakakaakit na kintab ay maganda or mabuti. Minsan, yan ang maglalagay sa atin sa pahamakan. Like yung ginto, akala natin yun na yung ating magiging solusyon para maangat sa buhay. Pero dahil nga dun sa kagustuhan natin makakuha ng ginto, nagiging greedy tayo, nagiging ayok tayo doon sa magkaroon ng ginoong klase ng kayamanan. But pinapaalalahanan tayo ni Lord na lahat ng bagay sa mundo deceiving. Kasi nga, nandito tayo sa mundong makasalanan and we need na mag-stick lang kay Lord kasi siya lang ang ating tanging nanghahawakan. Paulit-ulit ko pong sinasabi kasi it is the truth. Ito po yung totoo na sinasabi palagi sa atin. Nire-remind sa atin ng Lord sa kanyang mga words. Every time na meron tayong fellowship, Bible studies, or cell group, or even lalo na ang Sunday worship service or mga worship service natin. Laging nire-remind sa atin, King, stick lang tayo kay Lord. Kasi kung hindi tayo mawawalay sa Kanya, magiging payapa, magiging maayos ang buhay natin. Kahit may mga challenges na biglang dumadating na hindi natin nalalaman. Kasi, kaya tayo binibigyan ng ganoon ni Lord para malaman niya, para matest tayo, no? Para matest tayo kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya. Diba? Hindi forget, tinanggap natin si Lord as our Lord and Savior. Hanggang doon na lang yon. At wala na tayong gagawin. At wala na. Hindi na natin patutunayan at yung sinabi natin na, yes, Lord, I am your follower. I am saved and you're my Savior. So, syempre, kailangan din natin na patunayan sa buong mundo na save ka, na save tayo ni Lord,
from the condemnation ng mundong ito at lalong-lalo na patunayan natin na na-conquer natin or hindi na tayo madi-deceive ni Satan at nagiging maliwanag na sa atin, nagiging ilaw na rin tayo at asin sa mundong ito kasi kagaya ng sinabi ko kanina, sobrang dumi na ng mundo. Sobrang deceiving na ng mundo na even ang mga kabataan wala pa sa hustong edad ang maaari ng maimpluwensyahan. Diba? Matagal na itong nangyayari sa mundo, palala na ng palala. Kaya we need to pray, to ask the Lord for guidance, for peace, and hoping na healing ng world na ito na para mas malinawagan pa ang hindi lang kabataan kundi ang lahat ng tao sa mundo na buhay si Christ at siya lamang ang tanging daan patungo sa ating Ama na nasa langit. Hindi natin kaya ang lahat ng bagay na ito kung hindi natin kaya ang mga bagay na ito kung wala ang Lord, diba? Kakayanin natin ito as long as na we keep our faith sa Kanya. I-surrender lahat ng mga worries at ng mga bagabag sa mga dibdib natin. At we must share His word, His gospel sa lahat ng tao dito sa mundo and outside the universe. Kasi nga, malapit nang dumating si Christ, malapit nang dumating si Lord, malapit na ang final judgment. Hindi natin alam kung kailan ito or mamaya, baka mamaya, bukas, or after lang nito, o habang nagsasalita ako, no one knows kung kailan dadating si Christ. Hindi natin alam kung kailan at ang rapture, kailan ang tribulation, kailan mangyayari ang mga nakasulat sa Revelations. So, no one knows. Kaya, ngayon pa lang, magkaroon na tayo ng desire na i-share, ikalat ang word ni Lord hanggat maaga pa. Kasi kung late na, hindi na natin masisave o hindi na natin mailalapit yung soul nila o ng ibang tao kay Lord para sila ay masave, makilala si Lord at magkaroon ng deep relationship sa Kanya. As a Christian, maging stand firm tayo. Itaas natin ang ating mga kamay at papurihan lagi ang Lord sa lahat ng mga bagay na kinakaharap natin. Dahil at the end of the day, sa Kanya rin natin mahahanap ang sagot, sa Kanya rin natin mahahanap ang kapayapaan at ang pagmamahal na walang katumbas at walang hihigit. Amen? So, ayan lamang po mga fearless. Kaya, sa susunod at nating mga talakayan, meron na tayong topic muli. Ako ang inyong fearless Kuya Jay, kung saan lagi nagpapaalala sa inyo na lahat ng bagay, lahat ng problema ay malalagpasan basta kasama lang natin si Jesus Christ. Thank you and we'll see you on next podcast. Bye-bye!